Good afternoon to everyone. Magandang hapon sa ating mga OFW wherever you are in the world. At bago tayo magsimula, I would like to request pakipindot naman yung like para maraming makapanood sa video na ito. Then share. And of course, if you are new to this channel, kindly subscribe. At yung mga medyo matagal na rito, at hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe po para naman dumami tayo ng konti rito sa Justin Talk News PH. At ngayong hapon na ito, pag-usapan natin ito dahil kahit na hindi naman ito nangyayari sa ating bansa, we are affected, extremely affected by this event na nangyayari dyan sa Middle East. At ngayon, merong bagong development na nangyari actually kahapon dito sa pahayag, sa isang speech ni Prince Reza Pahlavi. Ito yung anak ng dating Shah na si Reza Pahlavi rin. Ito Prince Reza Pahlavi na siya ngayon ang tumatayo bilang pansamantalang pinuno ng Iran. Siya ang gusto ng mga mamamayan ng Iran na magiging transitory leader sa inaasam-asam nilang bagong gobyerno, bagong sistema ng gobyerno diyan sa Iran. So maganda yung sinasabi niya doon sa kanyang talumpati diyan sa SIPAC. Itong SIPAC kasi this is an annual conference ng mga conservatives. So ano ba yung mga conservatives? A lot of Republicans are conservatives. Yung far right ang tawag nila, yung nasa gitna na right, nasa kanan na right, or na mid right, mga far right na naniwala ng mga conservative values, western values na gusto nilang ipairal, ibalik sa pamumuhay ng mga mamamayang Amerikano dyan sa Amerika, sa United States of America. At ito, nagsalita si Reza Pahlavi, Prince Reza Pahlavi, with regard to the situation ng Iran. Very inspiring message ang message niya. Dinidetalyin niya yung paghihirap ng mga Iranian with regards to under the regime of the Islamic Republic na pinamumunuan ng kanilang ayatollah. Puro kahirapan ang sinapit nila. Marami sa kanila ang nasawi, marami sa kanila ang pinatay dahil sa pagpahayag ng kanilang mga damdamin at kanilang disgusto sa pamahalaan, at marami sa kanila umalis sa kanilang bansa for their safety. So nagsalita siya at isa sa mga buod ng kanyang talumpati, yung pinaka buod talaga, yung paghihikayat niya na aalsa o magrevolusyon yung mga mamamayan against the Islamic Republic, no? Against the IRGC or the Iran Islamic pala yan, hindi pala Iran yan, Islamic Revolutionary Guard Corps, at saka yung Basij, yung militia na nagpapahirap sa mga demonstrator, mga protesters, at yung Quds Force na yung namamahala ng intelligence at ang pagbantay ng mga namumuno sa pamahalaan, at sila ang nag-aalaga ng kanilang mga proxy armies tulad ng Hezbollah, Houthis, at
ang Hamas sa Gaza. Oh, yan ang trabaho ng Quds Force. Doon sa talumpati, hinikayat ni Reza Pahlavi na sisimulan nila ang pag-alsa, pagrevolusyon para makuha nila ang kanilang inaasam-asam na demokratikong pamahalaan na ipalit nila dyan sa Islamic form of government na namamayani ngayon sa Iran, na sobrang kahirapan ang inabot ng mga mamamayang Iranian. So, ang sabi niya, antayin lang ang kanyang udyat kung kailan sila magsimula na aalsa. So, ngayon, magkaroon pa sila ng preparasyon para diyan sa revolusyon na yan. Na ito, mga tao na inaapi sa 47 years na nagsasuffer sila under this regime, the Islamist jihadist regime ng Iran. At sinabi niya na magbigay siya ng hudyat kailan nila gagawin ang pag-alsa laban sa rehimen ng Islamic Republic ng Iran. Ngayon, nasa US si Reza Pahlavi at isa sa mga layunin niya na makipag-usap kay President Trump at kay Pete Hegseth. Wala pang balita kung nag-usap pa sila ni President Trump, but sigurado yung mga military personnel, generals na humahawak dyan sa Iran, dyan sa operation ng Epic Fury, ay nakakausap na ni Prince Pahlavi. Actually, sa France siya nag-asylum, pero sa tingin ko, dahil nga ina-assure lang na magkaroon siya ng security at safety, kasi napaka-importante niyang individual para sa pagpalit ng pamahalaan dyan sa Iran, kung saan siya ay inuutusan o minumungkahi ng maraming mga Iranian na nasa exile, at yung mga Iranian na mismo nandoon pa sa Iran na siya ang mamumuno sa transitory government. So, bakit kaya nagkaroon ng pag-iisip ito si Reza Pahlavi na talagang magrevolusyon na ang mga tao mismo, mamamayan ng Iran ang magpatalsik ng kanilang pamahalaan? Paano siya maglakas ng loob? Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob? Meron kayong suporta ang US nito sa revolusyon na yan? Bago natin yan sagutin natin yan mamaya. Bigyan ko muna kayo sa recent development dyan sa gera ng Israel at Iran na tinutulungan ang Israel tinutulungan ng US forces. Siguro alam na ninyo kung anong nagkumbinsi ni President Trump na talagang lusubin ang Iran. Kasi hindi pa nakaalam, ang main reason niya dyan na magkaroon na sana, kung hindi nasawata, ng nuclear bomb ang Iran, dahil nagkaroon na ng almost 90% na enrichment ng uranium na gagamitin para dyan sa bomba ng nuclear. At ito nakakatakot kung nasa kamay ng mga Iranian, dahil alam naman niya, wala naman siyang intensyon noon pa, bago pa lang sila pumasok dyan sa Iran, nung mapatalsik nila ang Shah of Iran, anong sinabi nila? Death to Israel, at ngayon death to America. At yung nuclear na gusto nilang buuin, yun ang gagamitin nila para matupad ang kanilang layunin at pangarap na
atakihin at patayin ang mga maraming Israeli at ang maraming Amerikano gamit ang nuclear. Itong pagkaroon ng nuclear ng Iran ay malaking pagkakamali rin ng unang mga pangulo sa US tulad ni Barack Obama. Dahil inalaw nila ito na madibilap. Binigyan pa ng pera itong mga Iranian doon sa agreement nila, sa nuclear deal nila. Binibigyan pa raw ng 1.7 billion US dollars para papayag na magkaroon sila ng deal with the US. So, ang akala ni Obama na makukontrol nila ang Iranian, magkaroon ng monitoring yung International Atomic Organization na ang mag-monitor sa ginagawa ng Iran na hindi malihis doon sa tunay nilang intensyon, mapunta sa tunay nilang intensyon na paggawa ng bomba, na hindi mapunta doon, na mapunta lang doon sa desire nila na magkaroon ng nuclear plant. Pero hindi yan nangyari. Dahil lahat na yan, yung mga organization or mga agencies na nag-monitor dyan sa paggawa ng nuclear projects tulad ng nuclear plant ay hindi nagkatotoo o tinatago ng Iranian government. Ginawa nila, tuwing mayroong inspection, hindi pinapakita ang totoong site. At ito, nalaman ni Netanyahu sa pamamagitan ng Mossad noong nakaraang taon. Nalaman nila na mayroong ang ginagawang nuclear bomb ang mga Islamist dyan sa Iran. At ito nakonfirma ng kanilang intelligence agency na Mossad. Kaya yun ang ni-report or pinaalam ni Prime Minister Netanyahu kay President Trump. At yun, nagdesisyon ang Amerika sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Donald Trump na sirain yung mga nuclear sites. So, noong June last year, nagkaroon ng pagsira sa pamamagitan ng pagbomba ng malalaking bunker buster bombs diyan sa 3 nuclear site ng Iran. So diyan nagsimula ang kaguluhan diyan. Ang 3 sites na yan ay totally nasira na talaga. Pero yung mga uranium at saka mga centrifuges para gamitin diyan sa nuclear bomb ay nabaon diyan sa 3 site na yan. So, diyan nagsimula ang kaguluhan diyan. Ngayon, ang ginawa ng Iran, rumisbak sila. Pinaputukan ng Iran ang Israel. At kasama diyan ang mga neighboring states tulad ng Saudi, Bahrain, Oman, United Arab Emirates, at Kuwait, at kasama na rin ang Qatar. Maraming nagtataka ba't ginawa ng Iran yun. Gusto pala niyang hawakan ang buong Middle East. At itong nuclear bomb na ginagawa niya ay panakot doon as a bully, panakot sa buong mga Middle East countries para makontrol niya ang economy sa lugar na yan, kasama na yung Strait of Hormuz na hanggang ngayon ay kinukontrol pa rin niya. So yun ang istorya dyan. Bakit umabot sa pagsira ng missile capability, yung paggagawa ng drone, lahat ng missile sites nila, mga launchers, mga factory ng drones, factory ng mga equipments, yung mga peripherals, yung mga ginagamit sa missile, sa communication system, totally nasira na yan ng Amerikano. Kaya libreng-libre sila nakapasok dyan sa Iran na walang kumukontra. Kaya ang una nilang ginawa
Sinira nila yung lahat ng mga jets. Binumbahan nila ang lahat ng mga airport na saan yung mga ah, air assets ng Iran. So wala talagang kumukontra dyan sa mga F-35 na lumilipad dyan sa taas sa himpapawid ng Iran. Dahil nasira na nila ang Air Force ng Iranian Revolutionary Guard. At kasama na yung Navy, almost 24 na mga high-tech din na mga bagong mga Navy ships ang kanilang pinalubog. Ngayon, itong mga factory ng drones, yun ang sunod nilang pinasabog. At kahit na yung mga kung saan yung research and development doon sa mga university, kasama yan, talagang binumbahan nila yan. Yung mga technical capacities ng mga Iranian sa paggawa ng bomba, gusto nilang burahin. Kaya nung dalawang araw nakaraan, isang laboratory para dyan sa technology ng paggagawa ng missile ang binumba ng Israeli Defense Force sa loob ng isang university, yung University of Tehran, yung isang building dyan kung saan maraming mga scientists na nag-research and development para sa nuclear development, then para sa missile, yung mga ICBMs at drone technology. Yan ginagawa ang mga technical support peripherals para dyan sa development ng mga missiles na yan. Sinira nila yan at kasama rin yung mga headquarters ng Quds Force. Kasama na yung mga opisina na kung nasaan yung mga commanders. Ginawa ng IDF, talagang minanmanan nila yung mga leader ng Islamist Republic, kasama na yung Ayatollah na in-execute nila, assassinate nila through precision guided missile na may nakasamang nasawi doon sa pag-atake ng IDF na mga cabinet secretaries ng supreme leader niya si Khamenei. So maraming gustong pumalit ni Khamenei, lahat yan nasa Senate din up to the third level. Kaya ang naiwan na lang yung kanyang anak na si Mustafa Khamenei na nagtatago hanggang ngayon, hindi nagpapakita. So ang nangyari, nagkaroon ng deal sila Donald Trump, nag-uusap sila for a deal, nag-mediate ang Pakistan, pero hindi sila nagkasundo dahil yung mga ministers na kausap ni Donald Trump inayawan yung deal na yon. So kaya ito ngayon ang mangyayari, matuloy ang invasion ng Iran. Papasukin ng mga Marines ang Strait of Hormuz. Nandiyan na yung pinakamalaking aircraft carrier ng US na Abraham Lincoln, nasa Indian Ocean. Nandiyan yung USS Boxer na galing sa San Diego, California, na may kargang mga Marines, 2,400 Marines, at meron ding galing sa Okinawa, Japan, yung USS Tripoli na may lulan na mga Marines na yan sila ang nakatuka para papasok dyan sa coastline ng Strait of Hormuz. So ang gagawin nila, ang balak nila, talagang magkaroon ng land invasion dyan. But ang gagamitin nila, hindi na yung lumang style na barko na nirarampa dyan sa dalampasigan. Kung hindi, mga helicopter na gagamitin tulad ng Osprey. Yun ang
maghatid ng mga Marines dyan sa coastline. Kasi yung coastline ng Strait of Hormuz ay puno ng mga tunnel na nakatago yung mga missile, mga rockets, mga drones para kung merong dadaang mga barko na may karga-kargang langis, yan ang paputukan ng mga Iranian. So, ganyan yan dyan ang nangyayari. So, itong mga Marines na to ay tutulungan din ng mga paratroopers. Nandiyan na yung itisikan airborne group ng US. Nandiyan na. Thousands din ng dami niyan. So, all in all, dito lang sa side na sakay ng George W. Bush na aircraft carrier, around 10,000. At marami pa dyan sa paligid ng mga base ng US sa Saudi, sa UAE, yun ang i-deploy sa Iran. Pero magsisimula sila to secure the Strait of Hormuz para magiging normal na ang traffic dyan ng mga bumibili o naglilimbag, bumibili ng crude oil sa UAE, kasama na ang Bahrain, Oman at ang Iran. Pero hindi natin malaman kung sino ang mag-manage dyan sa Iranian oil. Malamang ang US kasi sila ang nag-liberate ng Iran. So ito, political move din yan ni Donald Trump para mahawakan niya ang oil ng Iran. Kasi alam niya na ang China, 90% ng oil ng China ay galing sa Iran. Kasama na yung Japan, 95% ng oil ng Japan ay sa Iran dahil binibigyan sila ng magandang presyo ng Iran, lalo na yung China. So, ganyan ang senaryo. Alamang ang mangyayari niyan once magsimula ng deployment ng mga Marines at yung mga airborne dyan sa loob ng Iran, especially dito sa coastline ng Strait of Hormuz, magsimula ng revolusyon ng mga tao dyan sa Iran. At maraming balita na matagal na pumasok yung mga special forces at mayroon ng augmentation ng puwersa dyan sa loob ng Iran. But hindi sila sasabak sa aatake muna. So ang gusto mangyari ni President Trump, kasi takot na takot siya na magkaroon ng maraming casualty na magiging politically risky sa kanyang situation, lalo na ngayon na nagmamanman ang mga Democrat. At in fact, ang dami ng demonstrations against that decision ni Trump na makipagdigmaan sa Iran. At gusto niya, kung gusto niyo maliberate ang sarili niyo, kailangan tayo ang magsimula. Kiniklear na ni Trump yung capacity, dinadowngrade na niya ang capacity ng Islamist Republic na forces through bombing. So ngayon, kailangan kikilos yung mga Iranian para makamit nila ang kanilang inaasam-asam na freedom. Dapat wala namang freedom daw na will be given to you in a silver platter. You should work on that. Sa blood mo, you have to sacrifice everything para makamit yan. So yun ang sabi ni President Trump. So ito, sinabi ni Prince Reza Pahlavi na kailangan namin ng tulong ng US with this, but handa kaming lumaban. Sabi pa niya na kung mamamatay man kami, gusto namin mamatay na nakatayo kaysa mabuhay kami na nakaluhod. Sabi niya, we prefer to die standing than to live kneeling. So ibig sabihin, ayaw nila na magpaalipin sa Islamist government na umahawak ng Iran ngayon. Kaya gusto nila makawala.
nagsusuri nga siya noong January dahil siya ang naghihikayat na lumabas kayo. Magprotesta kayo para matigil na itong pamahalaan na to. Pero hindi nila akalain na napakalupit. Totoong malupit, malademonyong kalupitan ang ginawa ng Islamist government ng Iran dahil 40,000 ang pinatay nila dyan sa mga demonstrator. Isipin mo yan, pag magprotesta ka, gumamit sila ng teknolohiya. Lahat nakasama sa protesta, ginamitan nila ng facial recognition apps na galing ng China. So lahat na tao nakalista naman. Automatic, makikita yung pangalan mo, address, lahat. Kung lalo na, marami kang katulad natin, nag-YouTube tayo or nag-Facebook, makikita ka agad dahil naka-store yan doon sa main computer ng intelligence ng BASIDS. So, makita ka doon, hahanapin ka. Pupuntahan ka sa bahay, may address ka na eh. Kung nandoon ka, talagang kulong ka. Buti kung kulong, torture ka pa at patay. At yung mga babae talagang dinirape. Meron pang cases na natamaan na ng sugatan na, dinala sa ospital. Ang dinala sa ospital, nakita doon na nandyan pa sa hospital bed, talagang binaril sa ulo. Ganyan katindi ang kalupitan ng mga Basij force dyan sa Iran. Kaya dapat naman magrevolusyon yung mga Iranian para makamit nila ang kalayaan sa sobrang kalupitan. 47 years sila na nagsasuffer dyan sa gobyerno na isang rehimen na nag-export ng terrorism all over the world. Lalahanin natin ang Iran, siya ang nagfinance sa Al-Qaeda, siya ang nagfinance ng Al-Qaeda noong 9/11 na pinabagsak niya ang dalawang tower sa 9/11, dalawang tower at maraming namatay. Marami rin siyang mga suicide bomber na pinipinance. Nandyan yung mga proxy arm group niya tulad ng Hezbollah, siya nagpipinance dyan sa Lebanon. Sa Gaza naman ang Hamas at dito naman sa Yemen ang Houthis. Dito sa atin, sa Malaysia, Jemaah Islamiyah, ang ISIS sa Iraq, sila ang nagfinance. Jemaah Islamiyah sa Malaysia at Indonesia, tawag nito, yung Mauti Group, dahil nakakunik sila sa ISIS, ang Iran ang nagfinance ng ISIS. Sila ang nagfinance ng Al-Qaeda na nandyan ngayon sa Afghanistan. Kaya ang pera nilang nakuha nila dyan sa oil nila, wala silang ibang ginagawa. Gumawa ng armas, bumili ng teknolohiya galing ng China, gumawa ng mga drones, at yan ang binibigay niya sa mga proxy armies niya tulad ng Hezbollah, Hamas at Houthis yan sa Yemen. So yan ang Abu Sayyaf pala, kasama yan sa pinifinance ng Al-Qaeda, ng ISIS, kung saan nakakunik ang Abu Sayyaf Group at ang Mauti Group. Umabot pa dito sa atin. So ganyan ang kasama ang ginawa ng Iranian Islamist government. So may karapatan talaga na mag-revolusyon ang mga Iranian dahil sa ginawa ng kanilang pagpahirap, torture, pagpatay ng sarili niyang mamamayan. Yun nga ang isa sa mga nagtulak kay President Trump na talagang pasukin. Nung nalaman niya na almost 40,000 ang patay dyan. Ngayon, yung mga magulang, naka-body bags din naman yun, hindi makita yung ibang mga anak nila na hindi na umuwi. Ibig sabihin, wala na yun. Talagang sinusuyo na yung mga body bags para lang hanapin ang kanilang mga anak. Pero wala silang nakikita. Bayan, linibing na yun ng mga
IRGC or Iranian Revolutionary Guard. Tambak daw sa plaza, patay bago ililibing. So ganyan katindi. Ngayon, so may nagbuhis na ng buhay, almost 40,000 na yan. Kaya sabi ni Risa Palabi ngayon, nagsusuri nga siya, na siya nga naghihikayat na lumabas, pero hindi naman niya kasalanan dahil yung mga kalain na ganyan ang gagawin, na malademonyong ginagawa ng Islamist Revolutionary Guards doon sa kanyang sariling mga mayan. At ngayon, sinabihan niya ang mga tao sa lahat na probinsya ng Iran na maghanda. At diyan sa paghahanda na yan, hindi na lang sila susugod na walang dala-dalang armas. Kasi talagang harap-harapang sinabi niya kay President Trump na kailangan namin lumaban at hindi na hunang kami lumaban na kamay lang ang gamitin namin. Or molotov bomb lang. Molotov cocktail bomb or mga itak. Hindi naman pwede. Kailangan namin ng armas. Ngayon na sinabi niya yan, meron ng mga armas yung mga yan. Meron ng tulong na pinadala ang American yan at yung mga ibang gustong tumulong sa kanila. Kasi ang balita, ang Saudi tumulong, ang UAE tumulong dyan sa problema na yan sa pag-armas ng mga Iranian. Kasi nag-iisip din yung military ng US baka makatulad ng Iraq na after the war nagkati-hati, nagkaroon ng sari-sariling faction at nagiging malakas dahil may mga armas na galing din sa US. Yan ang nangyari sa Iraq. Pero sa tingin ko, dahil meron ng tumatayo na leader kaagad, si Pahlavi, malamang na hindi mangyayari yan. At kung tutusin, sobra naman talaga ang nangyari na sa mga Iranian kaysa nung pinasok ng US si Saddam Hussein. Mas matindi pa ngayon. Maayos naman ang pagdala ni Saddam Hussein sa Iraq noon. Kaso, binigyan lang siya ng dahilan para maatake ni George Bush. So, yun ang pangyayari dyan. So, ngayon, ito, malamang pagpasok ng mga airborne dyan, airborne personnel ng US, pag nandyan na yan sa loob ng Iran, magsisimula na yung revolution. At ito, magsisimula doon sa mga probinsya ng Iran. At malaking, kahit na yung mga Revolutionary Guard, mga veterano yan sa gira. Nalalaban ninyo yung 7 years na gira. Nag-gira with Iraq. Matindi yun. Parang World War I daw yun. Ganyan ka-crude yung gira na yun. Dahil may mga trenches pa. Parang ang World War I. Ngayon, sa assumption ng mga strategists, once na mapasok na, ma-clear up na yung Strait of Hormuz, within 2 to 3 months, dyan na magiging safety ng Strait of Hormuz at yung mga tanker na nakulong dyan sa Gulf, sa harap ng UAE, pwede na makalabas at yung mga gusto mag-deliver sa Bahrain, Oman at saka dito sa UAE, nakapasok na rin at pwede nang kumuha ng langis. Kaya ang estimate naman dyan is 2 to 3 months. So kung ihambing natin dito sa sitwasyon natin sa Pilipinas, maghahantay tayo ng 2 to 3 months para makakuha tayo ng oil, enough oil to supply our needs. Kasi ngayon, kahit sabihin nila na may oil galing sa Russia, limitado yan at hindi pa sigurado. Kung galing sa Mongolia yan, paano i-transport yan? Napakalayo yan. I think Siberia pala, galing ng Siberia, hindi Mongolia. Galing ng Siberia yan. Meron sigurong pipeline na hanggang Vladivostok. Yung malapit sa Japan, kaharap ng Hokkaido, dyan ang pipeline. Pwede siya mag-load dyan. Mas malapit-lapit dito sa atin. Pero I don't know kung gaano karami ang volume, but gaano ka-willing si President Putin magbigay kay
BBM na nagkaroon ng problema siya. Alam mo naman yung nakaraang buwan na na-interview pa nga yung si Attorney Baligod tungkol dyan sa ICC. Na nalaman na si BBM ang nagpakana sa pag-kidnap kay President Duterte. At yan, alam na alam ng mga Russian, alam na alam ni President Putin. Kasi siya may warranting galing ng ICC. At may desisyon na rin yung isang korte nila na huhulihin yung mga judges ng ICC na nagbigay ng warrant of arrest kay President Putin. Bibigyan kaya tayo ng oil niyan? Kahit yung China, sinabi nila, mabait naman yung China, kausapin lang. Sigurado ba kayo? I don't know, magnanimous naman yung China. Marami namang business tayo na hindi talaga tayo pinatulan. Malamig lang ulo lagi ni President Xi Jinping kasi nakikita rin nila ang future ng Pilipinas na ultimately mag-iba talaga ang administrasyon at itong administrasyon na to ay magkaroon ng magandang diplomatic relation, especially sa economy with China. Luluwag na yung sitwasyon na yan. Kasi itong administrasyon na to, akala nila na natutuwa si President Trump sa ginagawa nila. Si President Trump nga hindi nga nakipag-away sa China. Diba? Pupunta pa nga siya ng China. Sana ngayong April, pero na-postpone lang yan dahil na sa kaguluhan dyan sa Iran. Kaya hindi siya natuloy. Pero pakinggan mo yung mga sinasabi niya. Laging nakipag-usap siya sa China. Kabaliktaran sa ginagawa ng pamahalaan na to na gustong magpasiklab. Dahil may mga operatives ng CIA dyan na uudyok na guluhin talaga ang West Philippine Sea. Para ang China rin ma-destabilize ang position nila dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Lumabas pa ngayon gusto niya makipag-joint venture. Pero I don't think na makipag-joint venture. Oo lang yan. Oo, sige, oo. Pero hindi yan itutuloy. Not unless sigurado ng China na talagang assured ang share nila dyan at hindi babaliktad ng si BBM. At alam naman niya kung gaano kakurap yung pamahalaan. At alam niya na masayang lang yung pera na kikitain dyan dahil nga mapupunta sa kanilang mga sariling bansa. So, yan ang pag-alinlangan ng China dyan sa arrangement na yan. Ngayon, kung itong US napakasigasig na kunin yung Venezuela para nga dyan sa oil nila, sabihin man natin na sila talaga ang nag-explore ng Venezuelan oil noon pa, 1960s, at nakuha lang yan ng Venezuela dahil nag-nationalize sila. Kaya maraming nalugi dyan na kumpanya tulad ng Exxon. Ilan billion ang nalugi dyan dahil binawi sa kanilang mga planta, mga refineries dyan, kasama na yung Cunico na rin yan, appropriate, ibig sabihin yung bininilang mga property para sa kanilang mga refinery, bininta ulit ng pamahalaan ng pagpasok ni Maduro. Yun ang nangyari. At yung Chevron lang ang nagtagal dyan. Dahil alam mo naman ang Chevron, napakatagal na kumpanya. Matagal na sila nakipag-usap dyan. Marunong nakipag-usap ang Chevron. Pumapasok yan sa mga teritoryo na hindi pinasok ng ibang mga oil companies. At saka masyado na silang matagal at napakalaki ng assets nila. Kaya kaya nilang pumasok dyan sa may hirap na lugar. Sila lang ang nakatiis dyan sa Venezuela na yan. Tagal na sila dyan. So, kung gusto ng ni President Trump yung oil, bakit hindi siya nag-offer ng exploration dyan sa West Philippine Sea? Yun ang tanong ko. Di ba? Gusto niya ng oil. Bakit
hindi siya nag-attempt nakakausapin ang pamahalaan natin para yung mga oil companies ng US na nandito na yung Chevron Caltex. Caltex ang brand ng Chevron. Pero hindi sa buong mundo yan dahil iba naman ang Caltex sa South Africa, Astron ang pangalan. Dito naman sa Australia, iba rin, pinalitan, parang hindi Astron, Apam, ganyan. Yung gasolinahan nila dyan sa Australia. So yun ang tanong ko, bakit hindi inoperan na mag-explore dyan? Kaya pumasok itong China. Hindi kaya pagpasok ng China magkaroon ng arrangement for a joint exploration sa disputed area. So hindi nga talaga po makapasok ang US. So mangyayari dito sa mga teritoryo sa teritoryo natin na hindi disputed, doon na siya papasok ang US para mag-explore. Pero sa tingin nila mababa lang yung reserve, kasi tulad sa Venezuela ang reserve dyan is 300 billion barrels. Isipin mo yan. Kaya ang daming gustong pumasok dyan. Pumasok yung Exxon, ang Shell, papasok din dyan. Ang dami nila. Yung Conoco, papasok din. Nandyan na yung Chevron. Yan ang pinakamalaki dyan sa Venezuela. Mismong Chevron nandito, hindi naman nag-offer eh. Meron na nga silang refinery dito na tinigil nila ang pagre-refine dahil masyadong mababa ang bintahan ng China. Nalulugi sila, kaya ayaw na, mas gastos, mas taas, hindi nila kontrolado ang presyo. Kaya sa tingin ko China lang talaga ang papatol yan sa exploration sa West Philippine Sea. So medyo malayo na yung topic natin, but ito rin ay may connection doon sa pangyayari sa Iran, kasi hindi talaga tayo magkaroon ng steady supply ng crude oil. Kahit sinasabi ni Ramon Ang kaya niya na mag-supply up to June, o paano na lang after June, anong gagawin natin? Nawala naman talagang supply, at kung bilangin natin ang panahon, magsisimula pa lang magkaroon ng invasion dyan. Hindi pa nga malaman kasi wala pang decision si President Trump, dahil pinipigyan niya ng pagkakataon yung kausap niya ng mga member ng parliament ng Iran through Pakistan. Binigyan niya ng 10 araw. So tatakbo na naman ang araw yan sa paghahantay natin kung kailan magkaroon ng petroleum product, gasolina at diesel. So hahaba ang ating paghihintay. So ganyan ang mangyari dyan. Kung hindi ma-clear yung Hormuz, karoon ng invasion ang mga Marines at ang mga airborne forces ng US, na maging successful yan, sabayan ng revolution, revolution ng mga tao dyan sa Iran, ng mamaya na mag-alsa para patalsikin na nila yung Islamist na gobyerno dyan. At dyan na magsimula ang liberation ng Iran at magkaroon na ng regime change. So na pamumunuan ng transition government ni Prince Reza Pahlavi. Yun ang abangan natin. Kung kailan magsimula yan, after 10 days, kasi dapat kahapon ang 5 days na palugit ang extension ng ultimatum. So simula siguro ngayon, magbilang tayo ng 10 araw pa para mabilang natin yung 10 araw. Ngayon ang simula. So 10 days, so matagal pa yun, di ba? Abutin pa yun ng 10, 31 ngayon, 31 bukas. Probably mga 15 kung mag-desisyon na si President Trump, kung walang mangyari dyan sa pag-uusap nila with the Iranian parliament members na kausap nila. Kasi umayaw sila sa usapan na sa gusto ni President Trump. 15 points ang ni-raise na condition ni President Trump. Isa na dyan yung iwanan nila yung nuclear ambition, magkaroon ng nuclear
energy at nuclear bomb, alisin na niya, hindi na pwede. Then, ang mabigat din, magkaroon ng regime change. Papayag ba yung mga parliament members? Sabi naman ni President Trump, kung wala silang ginawang kasalanan sa tao, sa mamamayan ng Iran, hindi sila dapat matakot. Kahit member sila ng parliament ng Islamic Republic. So, yun ang sinabi ni President Trump. Ngayon, hindi nga magkatuluyan dahil matigas ang IRGC, yung Iranian Revolutionary Guard Corps o Islamic Revolutionary Guard Corps, at patuloy sila na nandyan sa Strait of Hormuz. Kaya hindi natin malaman kung kailan talaga yan lulusubin ng mga Marines, but nagsimula na ng clear up ang mga UH-64. Ito yung code ng Apache helicopter. UH-64 dyan sa mga fast attack boat. Pinasabog na ng mga Apache helicopter yung mga fast boat na yan. Kasama yung 18 Air Hogs. Yan ang pasabog ng mga yung jet na talagang intended for yung mga fast boats. At may mga submarino na rin daw na dumating pero hindi pa nagsimula ang kanyang mission na i-clear up ng mga existing na mga minefield dyan. Yung mga submarine yan equipped with anti-demining equipments, kaya nilang pasabugin yan. Pero yung mga Marines naman, hindi naman dyan maglanding na gagamitin yung mga barko nila. Ang gagamitin yung Osprey, yung helicopter na eroplano na lalanding dyan. Yan ang magdala sa kanila dyan sa coastline. At bago yan mangyari, magkaroon ng clearing bombing dyan. Huhulugan ng mga bomba yung mga tunnels para hindi na makaganti yung mga Iranian na sundalo. So, yun ang mangyayari dyan. So, ito, napaka-trailing na pangyayari dahil ito, kung matupad yung plano ni Reza Pahlavi, magkaroon ng revolution. At expected na marami rin mamatay. Sabi nila, lalaban kami sa huling patak ng aming dugo. Basta meron lang armas. Yun ang mangyayari talaga. Nagkabarilan, maraming magbuwis ng buhay dyan sa pangyayaring yan para lang makamit nila ang kanilang demokrasya. Pero yan naman, hindi naman siguro mangyayari sa bansa natin. Diba? Hindi natin dinadasal na mangyari yan. Ayaw natin yan, kaguluhan na yan. At wala tayong kakayahan na gagawin yan dito sa lugmok na bansa natin. Lalo tayong mahihirapan kung mayroong kaguluhan na mangyayari dito sa pagpalit ng rehimen. Dapat susundin ang proseso ng konstitusyon, eleksyon para magpalit ng mamumuno sa ating bansa. Dapat natin obserbahan yan. At kahit na alam natin na gayain tayo, wala naman sila ibang paraan. Ginawa na nila noong nakaraang midterm election. Pandaraya. Pero hindi nila yan makakamit dahil tayo, massive tayo na bubuto for BP Inday Sara, kasama na yung mga senatorial bids niya. Isusulid natin yan. Ito 30-12 na tayo ngayon plus the Vice President at si VP Inday Sara. Yun ang ibubuto natin. Straight at talagang maramihang buto. Abutin natin ng ngayon 65 million daw yung registered voters ng Pilipinas. Gawin natin 60 million o 55 million ang bubuto para kahit anong magic nila na gagawin ng kumilik ni George Garcia, hindi niya maabot yung numero na yan. Super landslide yan. Ngayon nga, almost ang preference rate ni VP Inday Sara is 55. So, ibig sabihin, dyan sa 65 million na mga registered voters, assured na si VP Sara ng 32 million point 5. Hahabulin nila yan. Kasi 55% eh. So, 55, hindi pala 32, 35 million yan ang assured voter base ni VP Inday Sara.
supporter base. Kaya para sa akin nanaginip sila. Nanaginip sila mananalo dito sa eleksyon na to. Kahit sinong tatakbo dyan, si Lini nagpahayag na hindi siya tatakbo. Ang tatakbo daw si Bam at saka Bam Aquino at saka si Risa. So goodbye na lang. Lalo na kung mga ambisyon din si Risa, kahit nagtatakbo si Bam sa liberal, si Risa, ibang partido naman ang takbuhin, basag na sila. Plus, yung kandidato ni BBM na si Junvic Rimulya o si Erwin Tulfo. So, yun ang mangyayari dyan. So, itong pangyayari sa Iran, dadasal natin. Alam ba ninyo sa Iran bawal ang Christianism? Parang Saudi rin, bawal ang maging Kristiyano. At ang kalupitan pa, pag malamang Kristiyano ka, infidel ka, patay ka kaagad, walang tanong-tanong. Mahulihan ka ng crucifix, mahulihan ka ng picture ni Jesus or yung mga booklet sa maliliit na prayers, patay ka kaagad. Hindi kulong, hindi torture, patay. Ganyan katindi. So, the promise naman ni Risa Pahlavi, this Iran will be progressive, peaceful, democratic country, at yun ang gusto niyang at hindi na yan mag-ambisyon na pabagsakin ang US at Israel na kakalabanin. There will be peace in the Middle East kung ang Iran ay magiging democratic country na at napaka-potential na country na yan. Ang daming resources sa oil. Kung ayusin lang nila pagdala ang pera, in a matter of ilang years, magiging isang economic power siya dyan sa Middle East. At yung langis na umaapaw sa kanila, yan ang magdala sa kanila ng kaunlaran. Kaya napakaganda kung maging democratic na sila. At yung mga pastors na pinagpapatay ng mga Islamist dyan, pwede na makabalik dyan. Ang mga Catholic churches, pwede na dyan magtayo. Before, ganyan naman sa Iran eh. Lahat na religion ay pwede. Pero ngayon, Islam lang ang pwede. Ngayon, dinadasal natin na hindi madugo yung revolusyon na yan. Kung mayroong mga casualty, mabibilang lang natin sa ating mga daliri. Hindi yung 40,000. Grabe yun. So, siguro medyo mahaba na itong kwento ko. Actually, itong mga kinikwento ko dapat doon sa isang channel natin na Global News Channel na Justin Global News Channel. Pero nag-i-English kasi tayo doon. Actually, it is not intended for the Asian audience, African audience, and Middle Eastern audience. So, iba ang channel doon, iba ang ginagamit na hindi YouTube. So, hanggang dito na lang tayo siguro, at salamat sa pakikinig ninyo, panonood dito sa Justin Talk News Page. At before leaving this channel, maglambing lang ako ng konti, paki-like naman, paki-share, and then if you're new to this channel, please subscribe para dumami naman tayo ng konti dito sa Justin Talk News Page. So, hanggang dito na lang tayo, at magandang araw sa inyo, lalo na mga OFW natin sa Middle East. Kung dumadaan kayo dito sa channel na to, ingat lang kayo, always makialam sa safety ninyo lagi. Kung merong tutunog na sirena, takbo ka agad sa mga bunkers ninyo para maging safe kayo. So, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page. Magandang hapon sa inyong lahat, at God bless. Salamat po.